وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa igpong ito ay bago natin banggitin ang ating tatalakayin ay ating pinupuring Allah subhanahu wa ta'ala at inilalaan ang pasasalamat lamang sa Kanya na siyang naggabay sa atin tungo sa ating relihiyon ng Islam. Naway ang pagpapala at habag ay mapa sa Kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Kanyang pamilya at mga taong tumahak ng tamang landas. Sa itong ito ay ating tatalakayin ang ilang mga usapin na karamihan ay naitatanong ng ating mga mahal na kapatid at kababayan sa pananampalatayang Islam. Dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging kapaki-pakinabang ang mga aral na to sa ating ummah at maging dahilan ito upang ako'y Kanyang kahabagan at ng mga taong bumuo sa proyektong ito hanggang sa kabilang buhay. Ang mga talakayan na ating babanggitin ay ang mga sumusunod. Una, ano ang pananaw ng Islam ukol sa pagbibisitahan? Binanggit natin ang bagay na ito dahil ito ay nauukol may kaugnayan ito sa pagkain at inumin. Ayon sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sa hadith alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Ang kahulugan, ang sino mang taong naniniwala sa Allah at sa kabilang buhay ay pakitunguhan niya ang kanyang bisita ng maganda at tama. Sinabi natin kanina na ang pagbibisitahan ay may kaugnayan sa pagkain at inumin at inshallah ay atin itong babanggitin. So ayon sa hadith na iyon, nangangahulugan lamang yan na ang isang tunay na Muslim na dapat niya bigyan ng kagalakan ang isang taong bumibisita sa kanya sa anumang paraan na naayon sa ating relihiyon, tulad na lamang ng pagbibigay ng pagkain at inumin na ninanais ng bisita. Iparamdam sa kanya na siya ay welcome sa bahay na iyon, makipagkwentuhan at banggitin ang mga salita na ikinalulugod niya na walang halong panlalait, panlilibak, paninirampuri sa kapwa, panunumbat sa ibinigay, at anuman na siyang pinagbawal ng ating relihiyon. Kung siya man ay nangangailangan, ay pakinggan ang kanyang nais at magbigay ng anumang bagay na makapagpagaan sa kanyang kalooban, kahit man lang sa isang magandang salita. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit sa Surah Al-Baqarah, verse 263, Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha. Na ang kahulugan ay ang mabuting salita at pagpapatawad ay mas mainam kaysa sa kawang gawa na sinusundan ng panunumbat sa kapwa. Ang labis na lubos na masagana at Allah ang labis na lubos na masagana at siya ang labis na nagbibigay paumanhin. Ito ay ukol sa taong binisita. So ano naman ang dapat gawin ng taong bumibisita? So una, malugod siya sa kung anumang pagkain o inumin na inihahain sa kanya at maging positibo sa kapatid. Ang ibig sabihin nun, ano man ang naibigay sa iyo ng iyong kapatid, maliit man to o malaki, so dapat kang malugod sa kung anong ibinigay niya at maging positibo sa kanya. Ibig sabihin na maaaring kung halimbawa maliit ang naibigay niya sa iyong makakain or maiinom, na hindi nangangahulugan yun na lalaitin mo siya at sisiraan ng puri sa iba. No? Kaya sinabi ko rito na maging positibo sa kapatid na binibisita. Pangalawang dapat niyang gawin ay kapag nasa loob ng bahay ay iwasan na makapagsalita ng isang bagay na makakapagpalungkot sa kanya o kaya magbibigay paglayo sa kapatid mo at sa iyo.
At ganun din, iwasan ang tumingin sa kanyang mga mahram mula sa kanyang pamilya, tulad na lamang ng kanyang asawa, kapatid, anak na babae. Pangatlong dapat niyang gawin ay pasalamatan ang kapatid sa kanyang ibinigay. Hingan siya ng magandang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, at isa sa mga binanggit na panalangin na iyon, ayon sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na yung Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ito ay panalangin sa mga taong nagpakain at nagpainom sa iyo, na ang kahulugan ay, Ya Allah, napakainin mo ang taong nagpakain sa amin at painumin mo ang taong nagpainom sa amin. Yun yung mga dua na dapat nating ibigay sa mga taong nagbigay sa atin ng kabutihan, lalong-lalo na sa pagkain at inumin. No? Dahil ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sana'a lakum ma'rufan fakafi'u, fa in lam tastati'u an tukafi'u fad'u lahu. Ang ibig sabihin noon, na ang sino man taong nakagawa sa inyo ng kabutihan mula sa inyong kapwa ay ito ay tumbasan nyo ng kabutihan tulad niya. At kung hindi man, na ito ay ipanalangin nyo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang panalangin mula sa Kanya. So, pangalawang talakayan ay ukol sa pagkain na kasamang isang kafir. Ayon sa ilang mga pantas ng Islam, maaari kang kumain na kasama ang isang kafir o isang taong di mananampalataya sa kondisyon na ito ay sa oras ng pangangailangan. Tulad na lamang na siya ay bisita mo, o kaya naman siya ay nagnanais o ninanais mo siya na akayin sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, maaari kang makihalubilo sa isang kafir o sa isang mananampalataya sa unang kalagayan, ito ay sa oras ng pangangailangan. Halimbawa na lamang siya ay bisita mo. O kaya naman, ang dahilan kung bakit mo siya sinabayan sa pagkain yun ay upang akayin siya at imbitahan siya sa pananampalatayang Islam. At ito ay naayon sa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala na binanggit sa Suratul Mumtahina verse 8 na kung saan hindi ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga mananampalataya ang pakitunguhan sila ng nararapat at kabutihan. Ngunit, pakatandaan mga mahal na kapatid, huwag na huwag silang gagawin ng mga kasama at matatalik na kaibigan, sapagkat ang tama at mali, ang katotohanan sa kabuktutan, at ang Islam sa anumang relihiyon ay hindi pwedeng magsama sa iisang bahay o sa iisang pananampalataya. Ang ukol naman sa usapin, kung ang isang kafir ay inimbitahan ng isang Muslim sa kanyang bahay o salo-salo, maaari ba siyang dumalo? So ang sagot dito ng mga pantas ng Islam ay oo, sa kondisyon na walang ihaaing sa kanya na ipinagbawal, tulad na lamang ng pagkain baboy, inuming alak, na siyang sasalungat sa paniniwala ng isang tunay na Muslim. Ang ilan din sa mga usapin na babanggitin natin dito ay ang pagkain sa mga kagamitan o ang pagkain sa mga kagamitan na gawa sa ginto at pilak o kaya ito ay may halong ginto at pilak. Katotohanan sa ating relihiyon ay may mga katuruan na dahil sa hindi natin lubusang maunawaan kung ano ang dahilan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbabawal na ito, ay maaring hindi natin ito maunawaan. Tulad na lamang ng usaping ito na kung saan maaring itinatanong ng ilan, bakit hindi pwede sa lalaki ang pagsusuot ng ginto samantalang sa babae ay maaari o pinahintulot? Ang sagot, unang-una, kailangang unawain ng isang Muslim na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakababatid ng lahat at mas labis na may kaalaman at pangunawa sa kanyang mga nilikha. Kahit anuman ang kanyang pinagbawal ay dahil na rin marahil yan sa lawak ng kanyang kaalaman at pangunawa na minsan ay hindi natin kayang abutin bilang mga tao. Ganon din ang Islam ay ang kabuuang pagsuko at pagsunod ng tao sa kanyang Panginoon. Kahit walang dahilan o lugar ang pagpili ng sarili sa mga ipinag-utos at pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit may mga pantas ng Islam na nagbigay ng pananaukol dito. Ayon na rin yan sa ibang mga hadith na pinatunayan na winika ukol sa usaping ito
Una, ang dahilan kung bakit ipinagbawal ito sa lalaki at ito ay pinahintulutan naman sa babae ay dahil yan sa ito ay pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala lamang dito sa mundo. Ngunit ipinahintulot ito ng Allah sa kabilang buhay bilang kaganapan ng ating kasihan roon. Pangalawa, dahil ito ay hindi tugma sa pagiging alipin ng tao sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang kadalasang sumusuot ng mga ito ay may pagmamalaking dulot sa ugali ng tao. Pangatlo, ito ay nagbabasag o nagdudurog sa puso ng mga mahihirap dahil ipinapakita sa kanilang isang bagay na hindi nila kayang bilhin. Iilan lamang yan sa mga winika ng ating mga ulama na silang may labis na kaalaman at pangunawa sa Quran at Sunnah. Ang ukol naman sa usapin ng pagkain o pag-inom sa mga gamit na may halong ginto o pilak ay bawal at haram. Sa lalaki man ito o sa babae. Kahit ang sino man na sumoy rito ay hindi makakapasok ng paraiso ayon sa ibinalita ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liban na lamang kung kahabagan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At maaaring maging dahilan din upang hindi tanggapin ng Allah ang kanyang mga panalangin, ang mga dua. Tulad na lamang ng isang hadith na binanggit na may isang lalaking nagbibiyahe na halos hindi na niya maayos ang kanyang buhok. Halos hindi na niya kayang ayusin ang kanyang buhok sa tindi ng kanyang paglalakbay. Pero dahil sa siya ay kumakain, umiinom ng haram o sa parang haram na hindi tinatanggap ang kanyang panalangin. So, hanggang dito na lamang naway naunawaan ang nakararami ang mga usapin ito at tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.